Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Paunang mensahe po ninyo ay the Tower Energy. Ayan. So, merong pagbabago no, na magaganap, and this is a sudden change na maaring mangyari sa buhay ninyo around this time. This is divine intervention, Libra, kaya hindi ninyo ito kagustuhan, hindi ninyo ito pinagplanuhan na pagbabagong ito. No? This is the divine universe going to intervene in your circumstances, at siya yung gagawa, no, ng pagbabagong ito sa buhay ninyo. Hindi ninyo ito plinano, no? Kaya there is a surprise element sa sitwasyon na to, kaya maaring magulat kayo, maaring ma-overwhelm kayo, no? So depende sa inyong sitwasyon. We have the world, napakalaking pagbabago talagang mangyayari. Maaring meron ding mga bagong opportunities kasi dito na dadating sa buhay ninyo, Libra, na magbibigay ng pagkakataon sa inyo para magsimula kayong muli. You're going to start something new, no, sa buhay ninyo. You're going to start something fresh, no? You've never done this before. At ngayon, sisimulan ninyong gawin yan, no? Maaari din na may travel ang iba sa inyo rito. Maybe you're going to travel abroad. Posibleng ganon. This is also a time of completion, achievement, accomplishments, no? Kaya very successful time ito para sa inyo. We have the High Priestess. Ayan. So, divinely guided kayo sa lahat ng mga kaganapang ito, pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. Divinely guided kayo, Libra. Merong mga intuitive messages, merong mga ipapadala sa inyong mga siguro mga vision, ganon, ano, dreams, including your dreams, ano, kung meron kayong mga panaginip lately, around this time, pay attention to that, no, pay attention to the elements, no, na naalala nyo pa sa inyong panaginip, at i-google ninyo yan, i-research ninyo kung ano ang ibig sabihin, no, ng mga elemento na yan, because that could be your reference. Guidance yan sa inyo ng universe, okay? What else? We have Two of Cups. Ayan, so there is partnership na magaganap dito. Meron kayong papasuking partnership, meron kayong papasuking bagong love, a romantic relationship if you are still single. At kung hindi naman, ano, baka bagong friendly relationship ito, bagong pagkakaibigan, bagong collaboration, no, yung mga ganon. Kung nasa kayo, nasa isang romantic relationship kayo, at baka merong ang iba, merong pinagdadaan ng rough patch, no, sa inyong relasyon, now could be the time also na magre-reconcile na kayo. Now is the time na maring magkakausap na kayo, no, at ma-patch up ninyo kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan. Speaking of relationships, ayan, so most likely talaga merong bagong relationship na mabubuo rito. With the Ace of Cups, this is love, no? This is love. This is overflowing of love, no, and the peace na mararamdaman ng iba sa inyo. This is also blessings, no, napaparating, iba't ibang klaseng blessings ang dadating sa inyo rito, and this is overflowing of blessings. Nakikita ninyo, no, talagang umaapaw, 'di ba? Umaapaw yung biyaya na paparating sa inyo. Yan ang dinidepict ng card na to. So, talagang pati yung saya na mararamdaman ninyo, talagang siksik-liglig, umaapaw, no? Dahil ganun din ang dating na mga biyaya sa inyo, ganun din ang inyong mararamdaman. Yun yung saya na mararamdaman ninyo. So, this is a new beginning energy as well. Kaya, most likely, meron talaga kayong mga sisimulang bagong chapter, no, sa buhay ninyo. We have number 5, financial and material changes. Ayan, merong mga magbabago, no? So, siguro, this is a lot of changes, no?
parang since nandito na tayo sa tail ng December, no? At nagsisimula na tayo ng first few days of January. Kaya yung change energy talagang very imminent na sa reading ninyo. Kasi 2025 is all about all about transformation, so all about change, no? Kaya ito, kitang-kita na sa buhay ninyo maraming pagbabago ang maaaring maganap, no? Sa linggong ito. So, pagdating sa finances, pagdating sa mga material na possessions ninyo, may mga magbabago, no? Maraming pagbabago ang magaganap. So, depende sa inyong sitwasyon. If this message resonates with you, then you'd be able to figure out, no, kung ano yan. Deception and envy, ayan, mag-iingat kayo sa mga tao sa paligid ninyo. Mas magandang wag muna kayong, or be aware at least, no, sa mga impormasyon na sinishare ninyo sa ibang tao, or sa mga kung anumang bagay, no, na sinasabi ninyo, sinishare ninyo sa kanila, dahil maaaring merong mga manloloko dyan sa paligid ninyo. May mga deceptive energy sa paligid ninyo. May mga inggitero at inggitera sa paligid ninyo. So, be careful and be aware of what you share, of what you tell the people, kasi maaaring gamitin nila yan against you. Okay? Kaya mag-iingat kayo. So, we have choose wisely. Ayan. So, merong mga opportunities na parating, no, dito sa buhay ninyo at kailangan ninyong mamili, no? Kaya sabi dito, choose wisely. Kaya pag-isipan ninyong mabuti. Meron tayong high priestess. So, tune in to your intuition para gabayan kayo ng universe kung alin ang best option para sa'yo, para hindi kayo magkamali at makuha ninyo kung ano ang best para sa'yo. There is synchronicities dito. Hindi ko napansin kanina. Ngayon, pinapakita sa akin ng guides ko. We have number 77 dito. So, that is number 77. Tsaka meron tayong dalawang 2. So, that is number 22. Number 22 is a master number. So, I suggest you please look up for the meaning of number 22. Master number 22 for more guidance. At tsaka yung number 77 din, the angel number 77. Number 7 is a lucky number, kaya doble yung swerte ninyo, no, sa ngayon. So, tignan nyo pa, basahin nyo pa yan, i-google ninyo, marami na nag-explain dyan kung ano mga ibig sabihin ng mga number meanings, no. Number 8, accelerated motion. Things are going to, to move faster, no? Kasi this is a fast-moving energy. So, maraming changes, parang siguro mabibigla talaga kayo sa mga pagbabagong ito. Pagdilat na inyong mata, iba na ang inyong sitwasyon. Maaaring ganun ang ganap. Kasi, mabilisan, ang energy na to. So, things are going to fly, kumbaga, no? Nang ganon na lang. Ganon kabilis ang mga pagbabago, ganon kabilis ang mga desisyon, ganon kabilis ang transformation, no, ng mga sitwasyon ninyo sa ngayon. Wala na, definitely mawawala na yung energy of delays. Kung meron man kayong nararanasan na delay, no, dito mawawala yan. Tatanggalin niya. So, what else? We have iolite. This is a stone, no? Shift your money mindset. Okay, Libra? Baka ang iba sa inyo dito, ang mindset is lack mindset, no? Baka nag-worry kayo about money, maaaring ganon. So, baguhin nyo daw yung mindset ninyo pagdating sa pera. Huwag ninyong isipin na kulang kayo. Isipin ninyo, abundant kayo, prosperous kayo, para yun ang ma-attract ninyo na energy towards you. Yun ang makuha ninyo. You'll receive more abundance, you'll receive more prosperity, yung ganon. What else? We have sunstone. Take pleasure in the things that you do. Ayan. Mas magandang pag nag-i-enjoy tayo, no, sa ginagawa natin, sa trabaho natin, pag masaya tayo sa ginagawa natin. Nagiging high vibe tayo at mabilis tayong mag-manifest ng kung ano man ang tinatry nating i-manifest sa buhay natin kapag high vibe tayo. If we are enjoying and when we are loving what we do, maganda rin ang epekto nun, 'di ba? Sa inyong ginagawa, kasi mas mabilis ang pagtagumpay ninyo, mas mabilis ang pag-accomplish ninyo sa inyong mga ginagawa. We have Jade, be the bigger person.
Okay? Be the bigger person, Libra. Maaaring merong mga sitwasyon rito na kailangan ninyo na kayo na yung mag-act as a bigger person, kayo na yung magpakumbaba, kayo na yung mag-initiate ng conversation, kung meron mga tampuhan, merong siguro mga sigalot, no? May mga disagreements, yung ganon. Parang kayo na dito yung inaatasan ng universe na mag-act as a bigger person. Kayo na dito yung maging emotionally mature at kayo na mag-initiate, no, ng pag-uusap para magkaayos na ang bawat isa. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.